Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo. Rainer na lang po ang itawag mo sa akin. 31 years old po ako. 29 years old naman po ang asawa ko at meron kaming 2 anak bunga ng 8 years naming pagsasama. 2021 po ng unang beses na nag-cheat ang asawa ko. I am not sure kung ilang buwan na silang magka-chat pero pareho po kaming naka-work from home noon. Di ko rin alam kung nagkikita sila noon ng guy. Hinayaan ko yun as long as monitored ko naman siya at magkakasama kami ng buong pamilya. Pero umulit pa po siya with the same guy. On-site na kasi po ang work ngayon. Umami naman siya sa akin, pero nung nag-uusap-usap na kami kasama ang parents niya, binawi niya ito. Kaya napilitan akong mag-imbestiga para makakuha ng ebidensya. More on pictures nila na magkasama, intimate at obvious na may namamagitan po sa kanilang dalawa. Ngayon, nag-file na po siya ng immediate resignation dahil na-expose na rin po sila sa workplace. Nag-apologize siya sa mga nagawa niya, pero ayaw na raw niya sa akin at hindi na niya ako mahal. Gusto ko pa po sanang ayusin alang-alang sa mga bata, pero paano po kung siya na mismo ang sarado? Sa mga magulang o yung mga magulang at mga kapatid niya, nakikiusap na wag ko raw sukuan ang asawa ko. Panghabang buhay na raw kasi ang kasal na sinumpaan namin. Pero bakit ako pa ngayon yung naghahabol at nagmamakaawa sa kanya na mabuo kaming ulit na pamilya? Samantalang siya yung tumalikod at gumawa ng mali sa akin. Ako apektado, at siya naman po ay hindi. Gusto kong isalba dahil mahal ko po ang mga bata, pero sa kanya, sarili lang po niya ang mahalaga. Ang sakit-sakit na Tita L, sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin po siya, at siya lang po, palagi. Pero dapat na ba akong sumuko? Sana po, mabigyan niyo ako ng advice. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli ako po si Rainier ng Paranaque. Rainier, sakto namang muulan ngayon sa pangalan mo. Okay, isa-isahin natin yan. Sobrang mahal mo pa si ate girl. Hindi mo maiwan. Tapos, sabi mo para sa mga bata. Para sa bata ba talaga o ginagamit mo lang yung mga bata para magkabalikan kayo? Di ba minsan, weapon ng mga bata, hindi ba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, may co-parenting na. Kahit magkahiwalay na kayo, pwede naman kayo mag-co-parenting. Pero, nung sinabi niyang hindi ka na niya mahal, at nag-sorry siya sa lahat ng ginawa niyang pagtataksil sa'yo, at sabi mo nga, durog na durog ka nung narinig mo yon. Siguro, hindi mo talaga mapipilit ang isang taong ayaw na sa'yo o kaya naman nasisilaw o nabubulag dahil sobrang in love ni Atay ngayon sa ibang lalaki. Hindi rin kasi malinaw sa story mo, but what I'd like to know sana is, di kaya may nangyari dati sa inyong dalawa, kaya nagkaganon? Kung talagang mahal mo pa siya, kausapin mo siya ng seryosohan at tanungin mo siya, may nagawa. Huwag kayo mag-aaway as in talagang mahinhin lang Mahinhin? Mahinahon lang yung usapan. Tanungin mo siya, meron ba ako nagawa sa yung mali? Ano bang pagkakamali ko o pagkukulang ko sa relasyon natin? Willing naman akong punuan ito. Para lang maayos ulit yung relationship natin.
Sa tanong mo na bakit ganun, ba't ako yung nagpapakumbaba? Bakit ako yung naghahabol? Siya naman yung gumawa ng mali. Bakit ako? Di ba sabi mo, mahal mo? So stop asking questions. If you want her back, maybe that is one way to do so. Suyuin mo siya ulit, kahit na siya yung mali. Pero, bakit hindi mo rin kausapin ng matino yung katrabaho niya dati na lalaki? Usapang lalaki, pare. Alam mo namang may asawa, huwag kayo magsuntukan rin sana, no? Pero pare, alam mo namang may asawa at anak yan. 'Di ba? Sana, hindi mo na aim on nyo. 'Di ba? Sana kahit konting konsensya kasi meron kang pamilyang masisira, pero kung hindi mo magawa yon, kausapin mo yung asawa mo. At pag humindi pa rin siya at sinabi niyang hindi ka na niya mahal, wala rin talaga kasi tayong magagawa dyan. Pero sabihin mo na lang siguro na kung talagang mahal mo pa siya at willing ka namang maghintay, di sabihin mo, nandito lang kami ng mga bata. Kung sakaling madurog ulit or magkaroon ka ulit ng heartbreak. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Ikaw, kaya niyo yun? Ako, hindi ko carry yun, Hindi ba? Pero, ang next kasi niyan, kung maghihiwalay kayo, kanino mapupunta yung mga bata? Kung 8 years pa lang, more or less, yung pagsasama ninyo, nabiyayaan kayo ng 2 kids, underage pa yung mga bata, kay mami rin mapupunta. So, ang sad lang talaga ng ending. Pero, sana magkaayos pa kayo because you said nga, mahal na mahal mo pa siya. Tanungin mo lang siya, meron ba akong pagkukulang? Di ayusin natin. Hindi ba pwedeng pilitin natin ulit ayusin? Ano ang meron siya na wala ako? Alam mo, inisip ko pa, Rainier, baka kasi nagkasawaan kayo nung pandemic. Di ba? Na kayo lagi magkasama, di ba? Nakakulong kayo sa bahay, nasawa na siya sa'yo, baka ganun, baka kailangan niya lang ng spice again. Baka kulang lang sa sa habulan. Baka kulang lang sa habulan. Si ate girl, try mo na konting spice of life. Pero kung hindi, patulpo mo. Tsareng! Eto, sabi ni Gail Easy, kasuhan mo ng adultery para dalawa sila ng kalaguyo niyang makulong. Pero gusto mo rin ba yun? Pati yung asawa mo makukulong, hindi ba? Sabi pa ni Gail Easy, she cheated on you twice with the same man. Malamang, mahal na niya yan. Which is, meron talagang point. Di ba? Ang sad lang na ganun yung ending, no? Ay, no. Rainier. Sana dumating ang araw na ma-realize niya na tama naman yung mga magulang niya na kapag sinabing kasal na kayo habang buhay na yan. For better or for worse, for richer or for poorer. At kung handa mo naman siyang tanggapin muli sa buhay mo, kahit na nagkamali siya and she cheated on you twice with the same man. At mahal na mahal mo siya, at kaya ng pride mo na lunukin yun, edi go. Diba, Rainier? Sana nakatulong.